Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ni Attorney Rowena Guanzon 8 minutes ago. Sabi niya, boom! Ano yung boom? Pasabog! Isinare ni Attorney Guanzon ang official statement, Office of Congressman Leandro Legarda Libeste, 1st District of Batangas. Ito na, good news po ito. Sasampahan niya na ng kaso ang isang DPWH District Engineer. Basahin ko ha. Official statement, August 25. Ngayon, the Office of Congressman Leandro Legarda Libeste confirms that a case against Department of Public Works and Highways, Batangas 1st District Engineer, Abelardo Calalo is planned to be filed at the office of the Batangas Provincial Prosecutor on Tuesday, August 26. Bukas. We should not tolerate any corruption in DPWH. We should demand projects at better quality and lower cost and obligate contractors to correct any deficiencies immediately without additional cost to government. Beyond this case, we will push for broader reforms to address systemic problems of DPWH. Tinagalog pa ito, may Tagalog. Kinumpirma ng tanggapan ni Congressman Leandro Legarda Libeste na mayroong isasampang kaso laban kay Department of Public Works and Highways, Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo sa tanggapan ng Batangas Provincial Prosecutor sa Martes, Agosto 26. Hindi natin dapat pahintulutan ang korupsyon sa DPWH. Dapat nating igiit ang mga proyektong may mas mataas na kalidad at mas mababang halaga at obligahin ang mga kontraktor na agad ayusin ang anumang pagkukulang ng mga proyekto nang walang karagdagang gastos mula sa gobyerno. Higit pa sa kasong ito, isusulong natin ang mas malawakang reforma upang tugunan ang mga suliraning nakaugat sa sistema ng DPWH. So, nakakatuwang balita po ito. At least meron ng simula. May mapapanagot na, and I believe malakas ang kasong ito kasi nga itong DPWH engineer nahuli sa isang entrapment operation. Kaya talagang nakakabilib itong batang kongresista ito. Anak ni Senator Legarda, 32 years old pa lang ang edad. Mayaman ito kasi naging matagumpay siya sa negosyo. Ang kanyang negosyo is Solar Philippines. Nailathala siya sa Forbes under 30. Basta, super yaman na ni. Napakaganda na ang takbo ng kanyang company, Solar Philippines. Mamaya, binenta niya sa Meralco ata, worth billions of pesos. Then, pumasok sa politika. So, itong May 12, 2025, tinalo niya yung political dynasty sa 1st District of Batangas. 75% of votes nakuha niya. Talagang matindi. Tapos, namimigay siya ngayon ng free allowances sa 150,000 students sa Batangas. So, magkano yun? 150,000 students times 1,000. Kayo na lang mag-compute kung 1.5 million ba yan o 15 million per month. Kasi mayaman siya. Ganito ang kailangan nating government officials, yung
Instead of greediness, ang kabaliktaran ng greediness is generosity. Sabi nga ni Senator Lacson, more than flood control, what the Filipino needs is greed control. Kaya, to me, isang bayani itong si Congressman Leandro, dahil, biruin mo yan, it's very, very rare, na tanggihan mo yung 360 million bribe offer sa'yo. Nagpapakita lang yung puso na kongresistang ito is yung greed, baliwala yan. Instead of greediness, generosity ang nasa kanya. So, lahat naman tayong tao is, kahit ako, nagdaan ako niyan, greed. Gusto ko, ako lahat. But now, ang buhay ko is more on giving. So, paano nabago ang buhay ko? Nagsimula po yung pagtanggap ko sa Panginoong Hesus sa buhay ko as my Lord and Savior. Kasi kung walang Panginoon sa buhay natin, ang tao, by nature, is greedy, selfish. Ako, lahat. Once na ang maghari sa buhay ng tao ay ang Diyos, ang Panginoong Hesus, yung greediness mawawala at ang may palit dyan is generosity, magbigay. Kaya itong sweldo natin sa YouTube, binibigay natin, tinutulong natin sa tribong Talandig ng Bukidnon at iba pang nangangailangan. So, ito na, sample na, manginginig na ang mga, hindi naman lahat I still believe may mga matitino sa DPWH, kailang manginginig na sila kasi sasampulan na sila ng kaso. And I'm sure malakas ang kasong ito dahil kumpletong ebidensya. Dahil nahuli na sa entrapment operation Paano pang lusot mo dun? Kasi yung mga entrapment operation yan, kumpleto sila acceptable na ebidensya sa korte. So, pasalamatan din natin ang mga kapulisan na involved sa entrapment operation nito. Kaso ngayon, itong DPWH engineer nakakulong na, detinado at ito na nga, sasampahan na siya ng kaso. At least may nakakulong na. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Ika nga, kung may itinanim, may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko sa area ni Tsari, anak ni Uncle Marinaw, nga natagaan sila og kape nga ilang itanom. So karon mananom na ni sila. Ug muna ni ang sidling nga kape nga nahatag siya nga tag 25 pesos ang kada isa. So mga